Good morning, class. How are you, grade 10? I'm very happy to hear that you all great today. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ang gawain ito ay tinatawag na picture analysis. I will show you different kind of picture and answer the following question. Look carefully and answer the following question. Are you ready? Okay, let's begin. Yan. Here are the pictures. I will give you 1 minute to analyze the picture and I will call someone of you to answer the different questions. You may start now. And to answer the question number 1, Mr. Pillier. What economic activities can you see in the pictures? Very good. The economic activities that we can see in the pictures are fishing, small businesses, and tourism. And kung mapapansin nyo, dun sa may isang picture doon na nakakaapekto sa economic development o sa mga economic activities. And question number 2, what benefits do these activities bring to the people of Aurora? Mr. Almario. Excellent! These activities contribute to the economic development of Aurora, of our province. And for the question number 3, for the last number, do the sector experience challenges? Miss Avila. Correct. Even though the Aurora has abundant natural resources, several challenges continue to affect the development of. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Module 4, Domestic Economic Development, Nature, Issues, and Policy Option. Before we dive into our lesson, let us know first our learning objectives. Learning outcomes. Number 1, define the key domestic economic issues and their impact on development. Number 2, analyze how this issue affect national development. Number 3, evaluate the effectiveness of existing government policies. Number 4, propose innovative policy alternatives. And for the last number, justify the long-term impact of proposed solution. Now, let us define our lesson for today. What is domestic economic development? Domestic economic development refers to effort that improve people quality of life through employment, education, healthcare, infrastructure, and higher income. In simple terms, development means improving the lives of people. To furthermore, let us define the common development issues and the major issues. First, alamin natin kung ano nga ba ang poverty, ang inequality, ang population growth, ang educational and health challenges,
ang agricultural development at ang environmental issue na nakakaapekto sa economic development sa pamumuhay ng isang tao. Now, let us define what is poverty. Poverty refers to inability to meet basic needs such as food, shelter, and education. Causes include unemployment, low income, and lack of opportunities. Effects include malnutrition, poor education, and limited economic growth. Nasabi na ang kahirapan ay isang kalagayan kung saan hindi sapat ang pera para sa kanilang mga pangunahing pangailangan, tulad nga ng pagkain, ng bahay, ng tirahan. Dahilan nito ay ang kawalan ng trabaho at ang mababang kita, katulad ng mga construction workers na hindi sumasapat yung kanilang kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. At yan ang nagiging epekto nito ay ang pagkakaroon ng malnutrition, poor education, and limited economic growth. Halimbawa nito, may isang pamilya na hindi napag-aral ang kanilang anak dahil kulang ang kanilang kinikita bilang isang magsasaka. Next is inequality. Inequality is the unequal distribution of wealth and opportunities. It creates social division and limits access to education and health care. High inequality slow down national development. Ayun nga, dito sa inequality, ang inequality ay ang hindi pantay na distribution ng yaman at oportunidad ng mga taong may access para sa magandang edukasyon at hospital, samantala ang iba naman ay wala. Halimbawa dito ay isang bata na nakatira sa isang syudad. Yan. May access siya sa internet at kompletong kagamitan sa kanilang pag-aaral. Habang ibang bata naman na nakatira sa liblib na lugar ay walang signal or kulang sa libro. And pagdating naman sa kalusugan, merong may kakayanan na makapagpagamot kaagad kapag may nararamdaman. Samantala naman yung ibang tao na walang sapat na pera, nahihirapan silang magpa-check up dahil nga sa wala silang sapat na pera. Uunahin muna nila yung kanilang pagkain bago sila magpa-hospital o magpa-check up. Kaya nagsasagawa na lang sila ng self-medication. Dahil nga sa inequality, sinasabi na magkakaroon ito ng slow down national development, mabagal na pag-unlad ng pamumuhay ng isang tao. Dahil nga sa hindi pantay na kung sino yung mga sinasabi na kung sino yung mga nasa syudad, sila lang yung mayroong mas malaki yung kanilang oportunidad na natatanggap o yung kanilang services na natatanggap. Ngayon, alamin naman natin ang agricultural transformation and rural development. Agriculture remains important for food security and employment. Alam naman natin dito sa Aurora, ang pagsasaka at ang pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-probinsya. Many people relying on farming for foods and income. Rural area often experience poverty and limited infrastructure. Ayan. Remote areas may lack roads, electricity, and hospitals. Yung mga nakatira sa mga rural area, ayan, nakahirapan sila sa halimbawa sa pagta-travel ng kanilang mga product. Ayan, nahihirapan sila dahil hindi pa maayos yung mga karsada. Yung mga nakatira sa mga coastal area, kailangan pa nilang sumakay ng bangka para makapag-travel. Ganun din sa pagpapahospital, kailangan pa nila din sumakay sa bangka para makapagpatingin o makapagpagamot sa hospital. Dahil nga sa hindi pa maayos ang mga karsada.
Modern farming methods increase productivity. Ayan, using machine and better seeds improve harvest. Dati noon, sobrang tagal ng proseso sa pagsasaka. Ngayon, sobrang dali na. Halos sa isang taon, nakakaani sila lang 3 beses. Sa mga palay, ganyan. 3 beses na sila kung umani sa loob ng isang taon. At dito, ang policy option ay ang farm subsidies, irrigation projects, and rural infrastructure development. Government can support farmers through financial aid and better facilities. Yan, meron naman sinasagawa ang ating gobyerno na tulong para sa ating mga magsasaka. May natatanggap silang mga subsidies na para tulong, halimbawa naapektuhan sila ng bagyo, ganyan. Meron silang natatanggap na mga, kung sa ating salita ay ayuda para makapagsimula uli sa kanilang pagsasaka. Next is environmental challenges. Environmental challenges, problems, kasama dyan ang pollution, deforestation, and climate change. Ayan. Dito sa environmental problems, halos tayong tao rin lang ang may kagagawa niyan. Tayo rin lang ang nagdudulot. Tayo nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pollution. At tayo rin ang gumagawa ng sa mga deforestation na yan. At ang climate change niyan. Mga gawain ng pantao yan. Human activities. Ayan. Human activities damage the environment. This issue affect health, agriculture, and natural resources. Pollution yan. Ang mga pollution daw ay magiging cause ng mga sakit at ng damage crops, yung mga pananim nasisira ng pollution. Ayan. Policy options. May policy option dito muna tayo sa sustainable development, balance, economic growth, and environmental. Dito, development should not destroy nature. Yan. Kahit magkaroon man ng development o marami pa mang sinasagawang pagbabago o pagpapaunlad, mahalaga pa rin na hindi dapat masira ang ating mga natural resources. And dito, meron sinasagawa na ang policy option dito ng ating pamahalaan, nandyan ang renewable energy, waste management, and environmental law. Ayan, dito sa renewable energy, hinihikaya tayo na gumamit tayo ng mga solar energy, ng mga wind turbines, or vehicle electricity. Dito naman sa waste management, ini-encourage din tayo na matuto tayong mag-segregate ng ating mga basura. Ihiwalay natin kung ano ba yung nabubulok sa di nabubulok at mga nare-recycle. Iwasan natin na magsunog ng mga basura katulad ng mga plastic dahil yan ay nagkakaroon ng malaking epekto sa ating atmosphere, sa ating daigdig. And meron ditong environmental laws. Halimbawa dito sa environmental laws, nandyan ang Republic Act number 9003 kung saan Ecological Waste Solid Waste Management Act of 2000, which dito sa batas na ito, which mandate strict waste segregation. Ayan, sinasabi ko kanina, recycling and operating sanitary landfills managed by ENRO and MENRO. Kaya dito mahalaga ang pagtugon natin para sa batas na ito dito sa environmental law na ito, nang sa gayon mapangalagaan natin ang ating kalikasan. Ayan. Dako naman tayo sa evaluation of existing policies. Ayan, dito alamin natin kung yung una dito ay ang government programs have reduced poverty and improve access of education. Makikita natin kung yung mga programs like preschooling help many families. Makikita natin kung nakakatulong ba yung mga programa na isinasagawa ng ating gobyerno para maibsan yung para mabawasan ang kahirapan.
and to improve the access education. Ayan. Challenges remain due to corruption, limited funding, and unequal implementation. Dito ay sinasabi na yung mga challenges ay hindi pa rin basta-basta nawawala dahilan nga sa korupsyon. Ayan, hindi naman lingid sa ating kaalaman yung naganap na ano nga ba yun, yung sa pagkokorrupt ng mga diskaya ba yun? Yun. Yung sa flood control, ayan, 'di ba? Hindi naman yung lingid sa ating kaalaman dahil viral iyon sa social media, kahit sa social media, viral yung flood control na yon. Yan, isa yun sa dahilan kung bakit nananatiling mahirap, kung bakit nandyan pa rin yung mga challenges, hindi pa rin nawawala, dahilan nga may mga tao talaga na corrupt, and kasama din dyan yung mga limited funding, kukulangan ng pondo, at unequal implementation, yung hindi tamang pamamahagi o pagpapatupad nito. Halimbawa sa scholarship, hindi naman lahat ng estudyante na may hirap talaga ay napapasama sa scholarship na to. Sa mga educational assistant, yung iba, kung sino pa nga yung mayroon ng kakayanan, sila pa rin yung napapasama sa scholarship program na yan. And some policies, some projects failed, because funds are misused or not enough. Next, dako tayo sa some policies succeeds in urban areas but fail in remote. Yung sinasabi ko kanina, yung sa inequality, cities often receive better services than rural places. Next is continuous monitoring and community participation are important. Citizens should evaluate government programs. Mahalaga ang gampanin nating mamamayan. Alamin natin yung mga programs na ibinibigay ng ating pamahalaan. At makiisa tayo dahil hindi naman lamang gobyerno ang may tungkulin para mapaunlad ang ating pamumuhay. Tayo rin mismong individual ay may obligasyon na mapabuti ang ating pamumuhay. Next is innovative policy alternatives. Learning digital platforms for educational access. Dito, sinasagawa ang online learning help students continues studying anywhere. Dito sinasabi na mas madaling makakuha ng impormasyon at learning resources at nagpapalawak ng oportunidad sa education. Next is green technology and renewable energy projects. Dito naman, ito ay ang paggamit ng makakalikasang teknolohiya at malinis na pinagkukunan ng enerhiya upang mabawasan ang pollution at mapangalagaan ang kapaligiran. Halimbawa dito ay ang mga solar panels, wind turbines at electric vehicles. Ano ba ang kahalagahan ng green technology and renewable energy projects? Una dito ay nababawasan ang mga carbon emissions. Pangalawa, napoprotektahan ang kalikasan. Pangatlo, nagbibigay ng pangmatagalang mapagkukunan ng enerhiya. Next is community-based healthcare system. Ano naman ang sinasabi dito? Ito ay ang sistemang pangkalusugan excuse me po, na nakatuon sa pangailangan ng komunidad. Ang mga lokal na pamahalaan, mga health workers at mamamayan ay nagtutulungan upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan. Halimbawa diyan, ang mga barangay health centers, mga libreng bakuna at medical mission. Nandyan din ang regular na
check-up sa komunidad. Ano nga ba ang kahalagahan ng community-based healthcare systems? Una diyan ay ang mas madaling makakuha ng serbisyong medikal. Pangalawa, naiiwasan ang paglala ng sakit. At ang panghuli ay napapabuti ang kalusugan ng buong komunidad. Next is private services partnership for job creation and infrastructure. Dito ay sinasabi ang pagtutulungan ng pamahalaan ng pribadong sektor upang makapagpatayo ng mga infrastruktura at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mamamayan. Halimbawa dyan, ang pagsasaayos ng mga karsada, pagpapagawa ng mga tulay, pagpapatayo ng mga paliparan at daungan. Diyan din ang pagpapagawa ng mga railway at transport services. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Yan. Ang kahalagahan nito ay lumilikha ng trabaho para sa mga mamayan. Napapabilis ang pag-unlad ng infrastruktura. Napapalago ang ekonomiya ng isang bansa. And dako tayo sa long-term impact on national development. Yan. Reduce poverty and inequality, improve of quality. Yan. People can live healthier and happier lives. Dito sa reduce and poverty, yan, inequality, improve quality life. Yan, mas yung pamumuhay ng isang tao as magiging malusog o mas magiging maayos at masaya. Next is better education and health, increase productivity. Ayan, skilled and healthy citizens strengthen the economy. Next is sustainable environmental practices protect future generation. And future generation can still enjoy natural resources. Yan, sinasabi na kapag na-sustain na yung sustainable environmental na yan, ay halimbawa, yung mga ilog, yung mga kalikasan natin is maabot pa nila at may enjoy pa nila yan, may experience pa nila yan ng mga susunod na henerasyon kung mapapanatili natin yung sustainable environmental na yan. Next is strong policies contribute to inclusive and lasting economic growth. Excuse me po. Good governance creates long-term national progress. For the conclusion, domestic economic problems greatly affect national development. Effective policies and innovative solutions are necessary. Collaboration between government, communities, and private sectors are important. Yan. Sinasabi, collaboration between government, communities, and private sectors are important. Everyone should work together to solve economic problem. How? Paano nga ba? Ayan. Kung ang gobyerno ay magbibigay ng mga projects, ayan, maggagawa sila ng mga solution, andyan naman ang private sector para tulungan ang ating pamahalaan sa pagpapatupad ng kanilang mga proyekto, at andyan din naman tayo bilang mga isang community para matupad yung mga proyekto na isinasagawa. Halimbawa diyan ang pagtangkilik natin sa sa mga local products. Yan, malaking tulong yan para do sa mga small business natin para mas lumago ang kanilang business. At malaking tulong din yun sa ating bayan dahil 'di ba nagtatax nga sila, malaki yung tulong na ibinibigay nila. Malaki rin yung gampanin natin bilang isang ordinaryong mamamayan. Remember, economic development is not only about making money. It is about improving people overall well-being. Ayun lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa
sa ating talakayan. Good morning.